Senador Bato ay sa biglang pag-aresto sa kanya ng ICC Interpol ay nakahanda na ang kulungan diyan po sa Netherlands. At siyempre, pumapalag si Bato, ayaw magpahuli, kaya't nakahanda na rin ang kanyang pinagtataguan. Na si De La Rosa na umano ang susunod na susunduin ng ICC. Na hindi nila ako pwedeng ulihin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito, breaking news. Nakahanda na ang kulungan ni Senador Bato diyan sa The Hague, Netherlands, sapagkat ang sabi nga niya ay lumabas na ang kanyang warrant of arrest galing sa ICC. At siyempre, kung nakahanda na ang kanyang kulungan sa The Hague, Netherlands, itong si Senador Bato ay handa na rin po ang kanyang pagtataguan dito sa Republika ng Pilipinas. At mismo si Bato na nagkumpirma nito na handa na ang kanyang pagtataguan dito sa Republika ng Pilipinas, mga kaibigan, kapag sinulbi na sa kanya ang warrant of arrest. Lagi po natin tandaan at alalahanin, mayroon po tayong mga pruweba at katunayan, batayan na pag nagalabas ng warrant of arrest ang ICC ay ito po ay lihim at hindi po ito binubulgar. In relation and connection, kadata po at kaya ko po nababanggit yan, ay huwag po tayong magtataka kung itong si Senador Bato ay sisilbihan biglaan ng warrant of arrest sa aktual na siya po ay hinuhuli na, ay doon lang po natin ito malalaman. Hindi ko na po ipapaliwanag dahil yan po ay naranasan ni Digong Duterte sa kamay ng ICC Interpol na biglaan na paghuli dito kay Digong Duterte. But sa puntong ito, ang bigyan po natin ng highlight ay itong nakahanda si Bato at tumingi po ng tulong, nagmamakaawa na siya ay huwag ibigay sa ICC, mga kaibigan. Ibig sabihin sa pagkumpirma ni Bato na siya ay mayroong warrant of arrest, ay ayaw niya sumuko. Dahil dito sa ibabagi ko po sa inyo, ay ang kanyang pagtataguan ay siniwalat niya para hindi siya mahuli at maibigay sa ICC sa pamagitan po ng Interpol. At siyempre, ay alam po naman natin ang nangunguna dito ay ang itong si General Torre sa paghuli dito sa gaganapin ng pag-aresto kay Bato kapag isinalbi na ang warrant of arrest. Mga kaibigan, sa puntong ito, wag po kayong alis. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo itong matindi, mainit pa na pagkumpirma ni Bato. Ay mas mabuti ay manggagaling sa kanyang mga bunganga. At saka po natin nabibigyan ng anumang public opinion. Mga mahal kong taga-subaybay, shoutout po sa lahat. Binasagdan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang katahimikan ilang araw matapos ang pagkakahuli ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paglilinaw po ng Senador, hindi umano siya nagtatago. Ay pa pang detalye ko kwento sa atin ni Jason Gusilita. May nilinaw ni Senador Bato na hindi raw po siya nagtatago. Ay lumang tugtugin na yan, Bato. Huwag mo nang paikutin ng taong bayan. Sabagay, ang iyong mga tagasunod ay sanay na sa iyong mga ginagawa na pagpapaikot, diskarte, strategy ng mga kalukuhan. Ito, diretso po natin dahil dito, nako, magugulat kayo sa inyong mga tutuklasan kung paano humingi ng tulong para makapagtago ito si Bato, mga kaibigan. Nako po, ay matindi ito. Ito pa. Nilinaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya nagtatago sa kabila ng pagkakahuli ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umugong kasi ang mga espekulasyon nang mapansing wala ang senador nang lumapag ang eroplano ni Digong mula Hong Kong nitong Martes. Ayon pa sa mga ulat, sarado rin at walang tao sa main office ni Bato sa kahit nga doon sa opisina niya ay walang tao. Nakalak yung main office niya. Inakatok ng mga reporter na News 5, wala akong nasagot. Nandyan lang yun, mga kaibigan.
Nung unang ang pag-amin niya, ay nagtago siya sa bundok. Pagkatapos nung mahuli na, itong si Digong ay bumaba na siya. At siyempre, saan pupunta yan? Diyan no, sa kanyang pagtataguan, mga kaibigan. Ito, tuklasin po natin, alamin ang nakahanda na pagtataguan nitong si Bato kapag sinilbihan na siya ng warrant of arrest. Pumapalag ito pa. Senado. Maliban lang sa ilang mga staff nito na wala rin umanong alam sa kanyang kinaroroonan. Kumalat na rin ang mga balitang malaki umano ang posibilidad na si De La Rosa na umano ang susunod na susunduin ng ICC. Ngunit sa kanyang panayam sa programang Easy Lang ng DWAR Abante Radio, sinabi ni De La Rosa na sakaling mangyari nga ang bagay na iyon, ay dudulog siya sa Senado para humingi ng tulong. Ay dudulog sa Senado. Ihingi po ng tulong. Nako, handang-handa na si Bato. Susunod na, maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Nasusunod na si Bato, nakukunin, uulihin ng ika nga po ICC sa pamamagitan ng Interpol. Maliwanag po dito. Isa pa. Na sakaling mangyari nga ang bagay na iyon, ay dudulog siya sa Senado para humingi ng tulong. Pero unang-una, I will avail of the protection that can be provided to me by the Senate as an institution. So habang nakasesyon kami, hindi pa kami nag-adjourn yung 19th Congress, I hope na hindi nila ako pwedeng ulihin kung lalabas man yung warrant of arrest. Dagdag pa niya, nakausap na umano niya si Senate President Chis Escudero na nangako na umano ng tulong para sa senador. He is willing to protect me as the Senate President. Binatikos din ni De La Rosa ang umano'y pakikipagtulungan ng gobyerno sa ISIS. Maliwanag po, nako, ay kakanlungin. Nag-uusap daw sila ni Escudero at kakanlungin daw siya. Mga kaibigan, humingi po siya ng tulong dito kay Senate President Escudero. At ang pangako daw ni Escudero ay kakanlungin siya at hindi siya ibibigay sa ICC. Mga mahal kong taga-subaybay. So, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dahil maliwanag po dito na nakahanda na itong pagtataguan ni Senador Bato. At dyan nga ho sa loob ng Kongreso at umaasa ho siya na siya ay kukupkupin, hindi siya ibibigay sa ICC nitong si Senate President Escudero ayon ho sa pahayag ni Senador Bato. Ito. Ayon sa kanya, palusot lamang ng Marcos admin ang paninindigan ng mga itong sumunod lamang sila sa Interpol. Hirit niya, may tinatago umanong agenda ang administrasyon. But then again, question pa rin natin talaga yung actions sa ating gobyerno. Bakit nag-cooperate doon sa isang entity na wala ng jurisdiction sa atin? At ang ginagawa nilang very lame excuse is that plain cooperation, out of cooperation from Interpol. Yan ang gusto nila palabasin nila. Hindi nila na-recognize yung jurisdiction ng ICC, pero napaka-lame excuse yun. Ibig sabihin, dinajustify lang nila yung kailang patago na agenda, no? Yan po si Bato, talagang sinisisi. Sinisisi ang gobyerno. At siya daw po ang tama. Ay palusot lang mo ito. Kahit anong sabihin ito, siyempre maniniwala lang ay yung kanyang mga tagasunod. Ba't ang tambayan na mayroon pong matino na pag-iisip? Alam ko kayo, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi ko naman kayo pinapangunahan na hindi nyo ito paniniwalaan. Desperado na ito. Bila ng mga hirit sa administrasyon, desidido si De La Rosa na humingi pa rin ng tulong sa Senado sakaling totoo umano ang arrest warrant. Ayaw na umano kasi ng senador ng gulo sa kanyang pamilya at magkukusa na lang isuko ang sarili sakaling putulin na ng Senado ang tulong sa kanya. I will avail of the protection to be provided to me by the Senate as an institution. So hanggat kaya akong protektahan ng Senado, ay doon muna ako. Kung hindi nila kaya, at sabihin ng Senate President, surrender na kita. Hindi ko na kaya, ipahatid na kita sa ICC. Then I will peacefully turn in myself. Jason ko sila Tara. Tingnan po natin, nabangan po natin mga kaibigan yon. Yung pangako ni Bato na peacefully nasusuko siya kapag natapos na ay nga po'y pag-iingat sa kanya ng Senado kung sakaling kukupkupin siya nitong si Senate President Escudero. Mga kaibigan, itagamos sa Bato. Yan ho ay mga panlinlang lang ni Bato para hindi magkaroon ng alert ang ating PNP
kunwari ay siya ay susuko, ba't ang totoo niya, yun ho ay tuluyang magtatago mga kaibigan. Pinapalamig lang ang ulo niyan. Ang mga, ika nga po ay mga huhuli po sa kanya. Alright mga kaibigan, maliwanag po dito. Senador Bato ay sa biglang pag-aristo sa kanya ng ICC Interpol ay nakahanda na ang kulungan diyan po sa Netherlands. At siyempre, pumapalag si Bato. Ayaw magpahuli, kaya't nakahanda na rin ang kanyang pinagtataguan mga kaibigan ayon po sa kanya. Muli po abangan po natin ito mga kaibigan at kabang-abang kung kailan ito aaristuhin. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.